Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury, where sa 99.9% it's sa pwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging saan man po kayong sulok ng mundo. Tuloy po kayo sa ating pong kilatis at sentido komon. Bantay, impeachment ni Inday. Ang kilatis at sentido komon po ay balita, komentaryo at serbisyo publiko. So ano po ba mga dapat nating isaalang-alang at antabayanan? Unang-una po, dito po sa impeachment ni Inday. Una, ano ba ang sub judice role? Kung ibubunggo po natin sa freedom of speech, freedom of the press, freedom of expression, and of course, to peaceably assemble, to seek redress of grievances. May panama ba ang sub judice role? Pero ano po ba talaga ang tunay na pakahulugan ng sub judice role? Alam niyo po, sa jury justice system, ito po ang kumbaga mahigpit na instruction ng judge sa mga jurors. Wala kayong dapat na isaalang-alang kundi yung mga ebidensya, yung po mga testimonya na aprobado. Aprobado na ilapag sa inyong harapan para inyong pagdesisyonan. Hindi po kayo maaring magsagawa ng sarili po ninyong investigasyon o kaya ay makinig sa mga kuro-kuro, mga palagay at mga opinion, haka-haka ng kahit na sinong tao o kaya ay sinasabi sa mga dyaryo. Ang talagang purpose po nito ay parang mabigyan ng tamang gabay at giya, patnubay ang mga jurors. So titingnan nila yung ebidensya lang hinaharap sa korte. Kasama na doon po yung demeanor ng testigo. Kasi may mga body language. Yung mga bata, sanay na sanay yan eh. Titingnan lang nila yung mga body language ng mga matatanda. Alam nila kung kasinungalingan ang pinagngangawa. So yan po ang tunay na sub judice. Hindi po kung ano yung nasa korte, hindi na pwede pag-usapan. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Kumbaga yung sub judice, ayun ay patungkol doon sa mga humuhusga. Hindi po sa sambayan ng Pilipino. Tayo po, kailangan po alam natin mga bagay-bagay. Kailangan mulat na mulat tayo. Lahat ng mga klaseng ebidensya, timbangin natin. Yan po ang atin namang patriotikong obligasyon. Kaya pag binunggo mo yung mga, alam nyo, sub judice role sa Pilipinas, nakadisenyo yun. Para protektahan ang mga traidor, abusado at kawatan sa pamahalaan. Para po sa kanila yun. Hindi po para sa sambayanan yun. Ginagago tayo matagal na. Ay nako, sandali muna. Pangalawa po natin dapat ang tabayanan po rito ay kumbaga yung po bang karton ng BIR kung saan nakapaloob yung mga binagbayarang buwis ni BP Sara ay tugma doon po sa mga record niya sa bangko, mga perang pumasok sa kanyang mga accounts. Pag hindi tumugma, abay antimano po, yun ay ill-gotten wealth. O kahit na tumugma pa, kung hindi naman tugma dun sa legal niyang kinikita, ill-gotten wealth. Patay kang bata ka. In English, abortion. So, yung bupang kahon ng BIR matulad doon sa envelope ng bangko na ang idinulot ay EDSAhan, kaya napatalsik si ERAP.
na sa palagay ko po hanggang ngayon, buong-buo po paniwala ko na yun po ay lutong Macau. Planado, scripted. No po? Sinadya nila na wag buksan yon, kinamada nila yung boto ng mga sinatong, ano po, o bumuto ka na wag buksan para mag-insahan. At yun nga nangyari, hindi po ba? Kung binuksan yun, absuelto si Erap. Hindi naman siya yung may-ari ng Jose Velarde account. No po? So, lutong Macau po yun. Ay, malay natin, uulitin na rin sa BIR box. Pero palagay ko, hindi na ganun katatanga at kabobobo mga Pilipino eh. Sawang-sawa na po tayo sa kanilang mga palusot, pang-uuto at pang-uguyo. Ano po? Pero ang tabayanan pa rin po natin dahil sa palagay ko kung meron po silang isang bagay na inaasahan para makaligtas hindi lamang si Sara maliligtas dito, pati mga kapatid niya, pati mga kasabwat niya. Sama na dyan yung mga binigyan nila ng mga Kurakotable fans katulad ni Kawatano at iba pa, Marcoleta. So ito po yung isa sa kanila, palagay ko alas na pinanghahawakan. Po. So sana'y huwag maulit muli. Sa usapin naman po ng presiding officer, ng Senate Impeachment Court, ang isasalang-alang lang naman dito yung rules of the Senate. At palagay ko, kayang-kayang kabisaduhin yan ng lahat ng mga senador. At kung hindi man kabisado ni Senate President Gatchalian, pwede niyang ibato sa mga senador. Pabutuhan natin, papasukin ba ito, ebidensya na to o hindi? Simple naman, sentido común ang gagamitin mo rin. By the way, yung pong rules of court, suppletory lamang po yun. Kumbaga panakip butas lang yun, kung may butas. Nevertheless, nasabi ko nga, sentido común lang ng pagkaraniwang tao, malalaman na ng presiding officer kung yung ba ebidensya na ini-introduce, gustong ipasok, ay germane to the case. O ibig sabihin may DNA ba? May kaugnayan ba dun sa kaso sa impeachment ni Sara Duterte? Ano po? Pabor o kontra? Kung wala, it's a puwera. Hindi po ba? So, hindi po masyadong kahindik-hindik po yung issue po na yun. Yung two-thirds vote po, two-thirds vote na sinasabi nila, dapat daw 16, wala naman po sa konstitusyon yun. Anong nakasad sa konstitusyon? Walang sino mang impeachable officials ang dapat ma-convict kung walang concurrence ang two-thirds ng lahat ng miyembro. So, meron pong qualifying factor, concurrence. Ano bang concurrence sa Tagalog? Pagsang-ayon. O kabaliktaran ng pagsang-ayon naman, ang hindi pagsang-ayon. So, yun ang qualifying factor. Ang pagsang-ayon or ang hindi pagsang-ayon. Qualifying factor yan. Paano ka sasang-ayon o hindi sasang-ayon? Dapat andun yung presensya mo. Number 1, diba? Kinilatis mo yung mga bagay-bagay, mga testimonya, ebidensya, demeanor ng mga testigo at mga bla bla bla, Yan po ay kumbaga merong affirmative action kang gagawin. Kung nakakulong ka at di ka po pwedeng mag-appear sa impeachment court, pwede ka bang sumang-ayon o hindi sasang-ayon? Hindi, di ba? Hindi mo matutugunan ang prerequisite ng saligang batas sa kasong impeachment. Di ba? Concurrence or non-concurrence. So, ganoon naman po kasimple ang sentido común po natin yan. Of course, madalas kaysa minsan, sa ating pong hukuman trial by palakasan, wala po yung sentido común Yung ebidensya, yung katotohanan, baliwala Ano lang ang importante? Palakasan Kung malakas ka o hindi. Naalala ko tuloy yung tampok kanina ni Toto Bertini Causing. Yung pong kaso sa Ceres liner sa Bacolod. Kung saan yung pong mga
inakusahan na isang hanay ng mga eredero ng series liner ay nakusang nagnakaw. Sabi ni Tuto Kausing, paano nangyari yon? Ha? Sarili mong kwarta na nakawin mo. Pero ano ba talaga ang punot dulo nun? Yung isang hanay po ng mga eredero ng series liner, kadikit ni Karma Digong. So, nung panahon ni Karma Digong, doon sila, yung kabilang hanay na hindi kadikit ni Digong, medyo umiwas pusoy. Nagtago. Kasi, pinadala pa doon si Espinido. So, takot sila, baka salvage sila, baka itukhang sila. Sinabi naman ng Korte Suprema, Kwarta Suprema ni Digong noon, wala na kayong karapatan na kontrahin nyo kasi tumakbo nga kayo di ba? Flight is guilt. Pambirang pati. So, ano nangyari yon? So, anyway, so yan po ang ating pong tabayanan at kikilatisin po natin ang mga bagay-bagay dahil po obligasyon po natin yung patriotikong obligasyon po natin na tayo po ay mulat sa mga isyo para matalino po ang ating boto o suporta doon po sa karapat-dapat. So, tabayanan po ninyo. Pagkatapos, pagka may lal, naputol muna, mag-i-ere po tayo para kilatisin ang mga kaganapan. At siyempre, dapat natin pong gawin ito. Inuulit ko, patriotikong tungkulin po natin ito. Kaya, lapit mga kahit sa puwera at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Ang bayan kong magiliw kasing gulo ng mundo. Yon. Kami ay naglalaban. Kurakutable fans ang dahilan ng gulo. Kung nais mong tumulong ka ng buong puso. Sagrado mong boto, gamitin mo ng husto. Bawiin natin ang gobyerno sa mga abusado, traidor at kawatan. Isang boto mo lang, wala nang gulo. Sapagkat sa isang boto mo lang, himas rehas agad, mga salot na kurakot sa buong gobyerno. At lahat tayong mga itsapuera, puwersa 99.9% itsapuera, ligtas at mga milyonaryo. Ang protocol po, like, share, at pasyal din po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Mr. Juror Kitkilatis Lagari po ang inyong lingkod. PhD Public Administration Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines.